Sa halos nakakapasong init ng El Nino sa bansa noong tag-init, marami ang humiling para sa pagbuhos ng ulan. Pero noong ika-27 ng Marso, tila nadinig ito ng kalangitan sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa Cordillera. Pero ang ilang residente sa City Camp Lagoon sa Baguio City, imbes na matuwa, nakonsumisyon pa. Ang mga ipinaradang sasakyan kasi sa siltation dam, lumutang sa baha. Sira na po talaga yung may ibang sasakyan. Kaya yung iba naman dito, pinapabuhay naman na nila yung ibang sasakyan. Yung iba lang binenta na. Pinaayos yung iba pa. Pero dahil sa El Nino, ilang buwan pa ang hinintay bago tuluyang maramdaman ang pagsapit ng tag-ulan. At dito, nagsidatingan na nga ang mga bagyo. Una rito, ang bagyong Aghon na nag-iwan ng 1 bilyong pisong halaga ng pinsala lalo na sa Visayas at Luzon at umabot sa 7 ang nasawi. Sa pagpasok ng buwan ng Hulyo, nanalasa ang bagyong Karina. Bagamat hindi ito naglandfall, ang lawak ng kaulapan at ulang dala nito na pinalakas pa ng habagat ay nakapagdulot ng matinding pinsala sa buong bansa. Medyo small, medyo maliit muna. And then after that, after a few seconds, yun na, bumaksag na lahat yung na yun. Gumuho na lahat yung riprap. Ang ulang ibinagsak ng bagyo sa loob lamang ng 3 araw ay katumbas na ng 1 buwang pag-uulan. Tuesday and Wednesday, more than 200. Kahapon nga, kulang-kulang na lang ng almost 10 millimeters para maging 300 na tayo. Dito tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawa ng Flood Control Management Plan para maiwasan ang pagbaha. Sa kasagsagan ng habagat noong Agosto, gumuho ang Pilando section ng Halsema Highway sa Bugyas, Benguet. Marami ang nagtulungan para maisaayos ang nasabing kalsada na mahalaga para sa sektor ng agrikultura ng probinsya. Bago magtapos ang buwan ng Setyembre, nanalasa naman sa Northern Luzon ang Typhoon Julian. Direktang tinamaan nito ang probinsya ng Batanes at pumalo sa 2,400 ang napinsalang mga bahay. Sa Baguio City, sa pulsa video ang pagguho ng lupa sa pag-uulang dala ng bagyo. Pero sa pagpasok ng buwan ng Oktubre, nagsimula na ang tilay parada ng mga bagyo sa bansa. Sinimulan ito ng Bagyong Christine. Sa lawak ng bagyo, halos sakupin nito ang buong bansa. Hindi pa man naglalandfall, naramdaman na ang bagsik nito sa Kabikulan at nag-iwan ito ng 28 patay. Ang ina-address ko po dito, dapat po yung gutom, tubig, lahat dito. Kasi ang iba naman, hindi naman nagpunta sa mga evacuation center. Unprecedented po ito. First time na mangyari po sa aming lungsod. And during the onslaught of Typhoon Christine, around 30% po ng land area ng Naga was under water, was submerged. Sa paglandfall nito, naramdaman pa ang lakas ng bagyo lalo na sa Batangas at nag-iwan ito ng 61 patay. Sa Ilocos Region, nanalasa ang storm surge sa probinsya ng Pangasinan at La Union. Lumaki po yung alon, kaya unusual po ito, no? Pero ginagawa pa natin lahat ng paraan upang unang-una maging ligtas tayong lahat. Sa Cordillera, kaliwat kanan ang mga kalsadang isinara dahil sa pagguho. Hindi pa man nakakabangon ang bansa sa pinsalang iniwan ng Bagyong Christine, agad itong sinundan ng Typhoon Leon. Binayo muli ang probinsya ng Batanes. Sumunod namang nanalasa ang Bagyong Marce. Sa nagbabadyang bagsik ng bagyo, ipinatupad ang forced evacuation sa probinsya ng Cagayan. Napuruhan din ang mga katabing probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Sumunod namang nanalasa ang Bagyong Nika. Sa paglandfall nito, walang humpay na binayo ng hangin at ulan ang probinsya ng Aurora at Isabela. Umapaw din ang ilang ilog at isinara ang ilang kalsada sa Cordillera dahil sa mga pagguho. Sa Virac, Itogon, Benguet, 13 pamilya ang inilikas dahil sa pagguho.
bumaba yung yung landslide. So the following day pumunta kami, then inabisuan namin agad yung mga tao. So yun nga, very cooperative naman sila na mag-evacuate. Papaalis pa lamang noon sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, muli itong sinundan ng mas malakas pang bagyo. Ito ang Super Typhoon Ophel. Pinuntiryan nito ang probinsya ng Cagayan at Isabela. Sa video na ito, halos hindi na makilala ang paaralan na ito sa Isabela sa pagtama ng bagyo. Panghuli sa parada, ang Super Typhoon Pepito noong buwan ng Nobyembre. Ang bagsik nito naramdaman sa Baguio City at aabot sa higit 50 pamilya ang nagsilikas. Natakot nga ako kasi tabi kami lang ng kanal. Ayoko yung nandyan na yung tubig bago kami mag-evacuate. Sa buwan lamang ng Nobyembre, 4 na sunod-sunod na bagyo ang nanalasa sa bansa. Sa pagkasira palalo ng kalikasan sa taong 2024, mas matitinding mga sakuna ang ibinalik nito sa atin. Kaya naman hindi na lang sapat ang pagiging alerto, kundi dapat may saalang-alang din ng pamahalaan ang mga pangmatagalang solusyong magtitiyak sa kaligtasan at buhay ng publiko tuwing sasapit muli ang parada ng mga bagyo. Schwartz Nicolimon para sa Luzon Headlines.